Sunod, mga kababayan. Ano nga ba yung sunod? Eto na, dito tayo kay Bato, mga kababayan. Mga kababayan, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Talagang manggigigil na naman kayo dito. Bakit? Ano yan? Ba't kami manggigigil dyan? Tignan ninyo mga kababayan, naalala ninyo si Bato po ay finailan po ng ethics complaint. Dahil dito sa hindi pagpasok, senador, hinalal ng taong bayan, hindi pumasok pero sumasahod. Sabi nga ni Tito Sen, naghihintay siya sa mga netizen or sa taong bayan kung sino ang mag-file ng ethics complaint para mabigyan ng leksyon itong si Bato. Ngunit mga kababayan, ang nangyari, mauwi lang daw sa pagbabasura itong ethics complaint ni Bato. Bakit mga kababayan? Ano ba nangyari kay Bato? Ito po mga kababayan, si Bato, pakinggan nyo po sa Billionaire News Channel. Si Bato. Posibleng hindi maparusahan si Senador Bato de la Rosa na ilang buwan ng missing in action hanggat wala pa raw kasing pagbabago sa rules na Ethics Committee. Tali ang kamay nito sa no work, no pay issue. Sumasahod pa rin. Dexter Ganibe ng Abante. Sa madaling salita mga kababayan, hanggat hindi daw magdagdag ng rules sa Ethics Committee, no, manatili pa rin daw sasahod si Bato. Wala daw mangyayari sa ethics complaint po ni Emas na yan. So, ano to? Si Tito Sen, ano to Tito Sen? Hindi kayo gagawa ng rules. Unfair na. Kung ako, senador, kapwa senador ni Bato, unfair. Magreklamo ako. Bakit? Tayo, araw-araw tayo nag-duty. Tayo, araw-araw tayo nagpapasahod ng staff. Samantalang si Bato, hindi nagtatrabaho, sumasahod. Diba? Hindi naman siguro pwede yung ganun, mga kababayan. According kay GB Ejercito, reklamo laban kay Bato de la Rosa posibleng maibasura dahil walang official Senate rules. Walang official Senate rules daw. Wala daw batas. Sa Senado, na kapag hindi ka nag-duty, i-awol at hindi sasahod. Wala daw ganon. Kahit hindi ka papasok, sumasahod pa rin. Diyos ko. Kung ngayon diringgin ng Senate Ethics Committee ang reklamo laban sa pagiging absenero ni Senator Bato de la Rosa, maliligwak lang ito. Kasi nga, wala po sa rules natin. You cannot find it anywhere in the rule. Kung wala sa rules, di gumawa kayo ng rules. Alangan naman magpapasahod kami sa isang taong walang ginagawa, di ba? Kung walang rules, huwag niyong hintayin na taong bayan ang gagawa ng rules niyan. Diyos ko naman, mga senador, mga pulpul kayo, mga animal kayo. Hindi ko kayo nilalahat, yung iba lang. Diyos ko, porkit wala sa rules ay hindi niyo gagawin. So, kailan kayo gagawa ng rules? Kami pa taong bayan ang gagawa ng rules? Kaya nga kayo tinalaga dyan So hanggat pala wala sa Senate rules na bawal pag hindi pumasok, may sahod pa rin. Pag hindi pumasok, hindi iaawol kasi wala sa rules. So kailan kayo gagawa ng rules? Pagkadating kay Digong, wala pang 3 oras, nakagawa agad kayo ng resolusyon na pauwiin si Digong kasi matanda na. Pero pagdating kay Bato, hindi kayo makakagawa. Ano yan? Diba? Nakakabuisit kayo, mga animal kayo. Porkit wala sa Senate rules, tuloy pa rin ang sahod ni Bato. Tuloy pa rin ang sahod ng mga staff niya. Pagdating kay Digong, putang ina, wala pang 3 oras, nakagawa agad kayo ng 1502 na butuhan para si Digong ipa house arrest. Pagdating dito sa batas para sa taong bayan, putang ina nyo, wala kayong magawa. About that issue on no work, no pay. Batay kasi sa rules ng Ethics Committee, walang jurisdiction ng komite sa mga reklamo laban sa isang senador kung ang nasabing reklamo ay wala sa official rules ng Senado. Sabi ni Ejercito, kung nais mag-prosper ang reklamo laban kay Bato, kailangan munang maamyandahan ang Senate rules. Majority leaders, Paano? the Sinong chair of the gagawa? committee rules, Kami? will determine if there's a need. Kung meron siyang magpo-propose ng amendment, then it will be decided upon by the body. Kapag aamyandahan ng rules, kailangan Kailangan pala mga kababayan, di sana hikayatin natin, yung ibang senador dyan, Senator Risa, wag ka na rin pumasok. Bakit? Kasi kapag hindi ka pala papasok, sumasahod pa rin. Unfair naman kay Bato. Sino pa? Ang daming senador dyan, Aimee, wag ka na pumasok. Senator Ping, Senate President Tito Sen, wag na kayong pumasok. Absent na lang kayo ng absent lahat dyan. Kasi wala sa Senate rules, di ba? Ay, kung ako senador ngayon, kung ako kay Rapi Tulfo, lagi na
lang ako pupunta sa bar nito. Magtitip na lang ako ng 250,000 sa mga chicks. Bakit? Si Bato nga pa-golf-golf lang, di ba? Si Bato nga, pa-golf-golf lang sumasahod. Di ba? Kita niya, paano ko nasabing pa-golf-golf lang Pakita ko sa inyo mga kababayan, naalala ko nga si Bato, parang nahimatay yata to, hindi nanalo sa golf, nahampas ng pamalo sa golf yung ulo Ayan, si Bato. Mas mahalaga ang golf kaysa sa pagpasok sa trabaho. Pag-golf lang. Kita nyo? Ayan Sa halip na pumasok sa Senado, plano umano ni Senador Bato de la Rosa na magtungo sa Baguio City upang maglaro ng golf. Di ba? Kita nyo mga kababayan. Pag-golf lang, ayon sa ulat, nakakuha ng kopya ang Abante ng liham na ipinadala ng Senador kay Vicente Soto III kung saan humiling siya ng pahintulot na gamitin ang Senate Mansion mula Marso 26 hanggang Marso 26 hanggang 29, 2026. Golf, gusto, pasok, ayaw. Diba? Kita nyo mga kababayan, pag golf lang. Ay nako, Diyos mio marimar. Ayan mga kababayan, pag golf lang. Diyos ko, bakit may mga ganyan yan? Mga animal, wala daw kasi sa rules. Ang may senador na magpapanukala nito. Pagdidebatehan sa plenaryo kapag nagka-regular session ng Senado bago pagbobotohan ng mga senador. Ayan na. Ngayong araw, ang huling regular session at bukas ay simula na ng Lenten break. Sa Mayo 4 pa muling babalik ang regular session. Kaya habang wala sa Senate rules ang no work, no pay, sa basurahan lang mapupunta ang reklamo laban kay Bato. Umabot na sa siyam ang ethics complaint na hawak ngayon ng komite ni Senator JV. Isa rito ay reklamo laban sa lahat ng senador ng 19th at 20th Congress. Yung isa kasi, all senators Hindi rin niya, hindi lahat hindi specific. So, we have to decide first. Kaya nga yung namin i-divulge yung mga pangalan kasi kung hindi naman siya complied with and frivolous, unfair, no? So kaya Diba? that's why I'm hoping that yun. Diba? Totoo naman, diba? Si Ralph Adigos. Oo. Alam nga naman tayo pa taong bayan ang gagawa ng rules niyan para magkaroon ng disiplina ang mga senador. Di dapat, alam nyo, Diyos ko naman mga senador. Bakit? Porkit wala sa Senate rules ng ethics complaint, hindi kayo gagawa Sa paaralan pa nga lang, sa elementary, di ba meron tayong tinatawag na mga classroom officers, meron tayong Senate, meron tayong Sergeant at Arms, meron tayong Muse, meron tayong, di ba, meron tayong mga, escort. Meron tayong escort, meron tayong mga sergeant at arms. Meron tayong secretary, meron tayong treasurer, di ba? Sa mga sa elementary. Tapos may mga rules tayo. Sino yung ma-assign sa CR sa Lunes na to? 5 kayo. Sa next day, kayo dito sa room. Next day, kayo sa mga halaman. Next day, kayo sa mga kurtina, sa mga upuan. Di ba may mga ganyang rules? Bakit sa Senado walang ganyan? So, alam nga naman kami pa ang gagawa. Kayo lang naman ang senador dyan. Malamang kayo rin gagawin. Diyos ko, 23 lang naman kay piraso. Di ba? Sa elementary nga, sa mga estudyante, may ganyan na rules Diyos ko naman. Sino bang gusto niyong gagawa ng rules? Kami? Kung ako lang pwede puntahan ko dyan. Ito yung una, number 1 rules. Bawal ang senador na bobo. Pangalawa, bawal sa senador ang magsuot ng hindi kaaya-aya. Pangatlo, bawal sa senador ang chismis. Mas inuna ang chismis kaysa sa trabaho. Pang-apat, bawal sa senador ang puro absent. Na pag absent ka 1, 2, 4, 5, 10 araw, wala ka ng sahod, awol ka na, tanggal ka na sa serbisyo. Dapat ganun Bawal ang kalbo, bawal ang peke ang buhok, bawal ang chismosong senador, bawal ang chismosang senador. Bawal ang mga senador na may mga insertion, bawal ang mga senador na sinungaling, bawal ang mga senador na manyak, bawal ang mga senador na pabida, bawal sa senador na kontrabida. Ay, Diyos ko, kabilis-bilis lang naman gumawa niyan. At higit sa lahat, bawal sa senador ang binoto ng taong bayan tapos magserbisyo sa isang pamilya lang. Dapat ganyan. Mga nilalagay.
Diyos ko naman, tigil-tigilan nyo na yan. Mga kababayan, nakakasawa kayo. Alam nyo, sa totoo lang, kailan pa kayo masinit na ma-abolish yung Senado? Nako, mga kababayan, huwag nyong hintayin. Na? Buti nga, nung kasagsagan ng rally-rally na may mga sinunog yung mga nagrally, hindi sinunog yung Senado. Kaya, dapat sinunog kayo dyan eh. Dapat pati yung Diyos ko, naalala nyo yung nagrally-rally nung September 21? Ano ba, 21 ba yun? Yung may sunog? Ay, hindi pala. Hindi yung September 21 eh. Yung unang putok ng flood control na may mga sinunog, may mga binabato, mga sinisira. 'Di ba? Diyos ko, buti nga hindi kay katulad sa Indonesia at Nepal. Nalala nyo yung sa Nepal, binubugbog, no? Yung politician. Tapos, yung sa Indonesia, sinunog yung ng Kongreso at Senado. Naku. Ay, Diyos ko talaga mga kababayan, nakakawalang gana yung mga ganyang Wala na tayong maasahan mga kababayan dito sa ating bansa. Kapag ka makapangyarihan ka, may kapit ka, kaibigan ka, tawag dito? Saluan nito balatuhan to kaibigan ko yan, balato mo na sa akin. Parang ganun, no, mga kababayan, Diyos ko po. Tigil-tigilan nyo na yan. Karamihan na politiko, kurap. Kaya nga, Ma'am Ginger T. Kaya nga tayo, kawawa tayo. Biruin nyo Ganito, example ko sa inyo. Example natin si Bato. Magkano ang sahod ni Bato kada buwan? 100 to 200,000. Senador yan 100 to 200,000. Isang buwan. Pero tayong ordinaryong Pilipino, magkano ang sahod natin? 700, 800 na yung pinakamalaki. 800 pesos every day. Magkano yun sa isang buwan? 20,000 plus. Ngayon mga kababayan, wala pa sa kalingkingan yung sinasahod, no, ng mga ordinaryong manggagawa kaysa sa mga senador. Tapos tanungin mo, ang mga senador ba nagtatrabaho? Si Bato, nag-duty ba? Hindi, pero sumasahod. Milyon ang sinasahod ni Bato sa isang taon. Milyon. 'Di ba? Samantalang tayo manggagawa, 3 araw, magkano lang sinasahod mo? 800, 1,600, plus 800, Diyos ko naman, 2 plus lang. Buti nga, kung 800, paano yung nasa probinsya, 600 na ata, 500 plus 535. 'Di ba? Tapos tayo, kung magtrabaho tayo, Diyos ko, yung paa mo, kalalaki mong tao, nagkaroon ka ng varicose, lalong-lalo na kapag nasa fast food, yung trabaho mo, bawal ka umupo, nasa mall, bawal ka umupo, nakatayo ka buong araw, papasok ka alas 9, lalabas ka ng alas 9, papasok ka alas 10, lalabas ka ng alas 10, tignan mo, 12 hours ka nakatayo dyan, makapagpahinga ka lang pag kumain. Diba? Tapos samantalang sila, walang duty-duty. Tingnan mo si Bato, 4 na buwan na, walang duty-duty. Pero magkano na sinahod niya sa 4 na buwan na yan? 300, milyon na sinasahod ang puta. 2 million plus. Biruin niya, 2 million na sinasahod niya. Kung tag 300, 600 dalawa, 1.2 million na pala. Biruin mo 1.2 million sinasahod mo sa 4 na buwan, wala kang ginagawa, pag gold ka pa, animal ka. Diba? Unfair naman sa mga ordinaryong manggagawa. Tayo nga, pag nagtrabaho ka sa 7-Eleven, magtrabaho ka sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Greenwich, sa Mang Inasal, putang ina, nagkakaroon ka ng varicose. Yung kamay mo namumuti, nangungulubot, puputi, mangungulubot dahil sa kakahugas ng plato. Tapos yung mga damit mo pa, nagkamantsa-mantsa. Bakit? Kasi pag napatakan ng sauce yan, ng oil ng mga pinagpunasan mong lamesa, putang inang yan, kukusot ka pag uwi mo, maglalaba ka pa. Itong mga senador, wala na, uupo ka lang dyan kasi may assistant ka, may secretary ka, may mga staff ka, wala ka ibang gagawin. Diba? Tapos sumasahod ka, milyon. Unfair talaga mga kababayan. Tapos biruin mo ang nagpapasahod sa kanila, tayo na mga manggagawa na nagkasugat-sugat ang kamay, nagkapaso-paso ang kamay, nagkabarikos ang paa, nagkakaroon ng bitak-bitak yung talampakan, di ba, namaga na yung ingrown kasi wala nang time magpamanicure, kasi magpapedicure, kasi wala, bawal mag-absent, kasi pag na-absent ka, sayang yung 600.
'Diba? Tapos kakaltasan pa ng SS Pag-ibig PhilHealth. Oh, hindi ka naman nagkakasakit araw-araw, 'di ba? Tapos yung binayad mong tax na nakawin lang, putang ina, putang ina. 'Di ba? Nagkakakuba-kuba, nagkakabilat-bilat, nagkakautin-utin, luha, sipon, pawis, plema, laway, Diyos ko. Sasakit yung sikmura kasi hindi na kumakain kasi sa mahal ng bilihin. Oh, nagko-commute, tagaktak ang pawis, nangangamoy animal pagdating sa trabaho. Bakit? Kasi nga, paano ka pa magmotor? Ang mahal ng gas, putang ina. Sinasahod mo 800, gas mo 200, pagkain mo 200. Anong matitira sa'yo? Tapos may anak ka pa, nagagatas, may asawa ka pa doon na kada uwi mo, iniiyot mo lang, nasa bahay lang din, ang trabaho, bukaka lang. Ano nga? Tapos magbayad ka pa bahay, tubig, kuryente, putang ina. Paano na lang yung pangluho mo? Tingnan nyo, yung brief mo, butas na. Yung sapatos mo, makapalit ka ng bagong sapatos, mapalitan mo, pero wala na. Oo, wala na talaga mga kababayan. Sa totoo lang, kung ikaw dito sa Pilipinas sumasahod ka ng 20 mil isang buwan, tapos yung bahay mo, tubig, kuryente, nga ka. Tapos may anak ka pa, may asawa ka pa, may anak ka. Okay lang kung anak mo maliit pa, paano kung pinaaral mo pa? Putang ina. Paano na sustain yan? Sasahod ka ng 20 mil. Linis na yung 20 mil. Sabihin natin 28,000. Oh, linis na yung 20,000. Yung bahay mo, pinakamababang bahay ngayon, 5,000. Kung may anak ka, syempre 10,000 na yung bahay mo. 10,000 ang bahay. Tubig, kuryente, sabihin natin 2,000. Oh, sabihin natin 2,500. Tubig, kuryente. So 12,500 na. Yung 12,500 na yon, i-deduct mo doon 20,000 sa 12,500. Magkano na lang sinasahod mo? 7,500 ang natira. Sa 7,500 na yan, mga kababayan, 7,500, kakaltasan pa yan doon yung pangkain ninyo. Sa isang linggo, 3,000. Budget, 3,000 isang linggo. Yung 7,500 mo, minus 3,000, meron kang 4,500. Tapos may bata ka pa, nag-aaral. Magkano ang baon everyday? Kulang pa nga yung 3,000 grocery isang linggo eh. Kasi kung okay lang, kung isang bata lang, paano kung may bata ka pang nag-aaral, may bata ka pang nagdidede, may diaper pa yun, paano pa yung sabunin nyo, panglaba, sabon, hygiene, tapos paano pa yung pangkain mo pagpasok mo sa trabaho? Wala talaga, mga kababayan. Short, negative. Negative 0.5 degree. Iinit ulo mo eh. Diba? Wala talaga mga kababayan. Wala kang maaasahan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, lahat ng mga kabataang nanonood sa akin ngayon, bago kayo mag-isip ng iyot-iyot, ilo-lo nyo na lang yan. Kasi kapag ka mag-jowa-jowa kayo tapos nabuntis kasi kaka-iyot mo dyan, nako, delikado ang buhay, mag-ipon ka. Huwag mong isipin yung sarap, ang isipin mo bago ka mag-asawa, mayroon ka ng sasakyan, mayroon kang bahay na sariling sayo. Para ang isipin mo na lang yung kakainin nyo kasi may bahay ka naman na. May sasakyan ka naman na. Bago ka mag-iyot-iyot, isipin mo yung titirhan. Tandaan nyo yan mga kabataang nanood sa akin ngayon. Bastos man ang aking sinasabi pero literal, totoo yan. Alam nyo yung sarap anytime pwede yan eh. Ilo-lo mo lang, masarapan ka na eh. Pero yung pagka nagkaroon ka na ng anak, putang ina mga kababayan. Alam nyo, ganito yan yung lolo at lola ko noon pag nag-inuman sila sa probinsya ng tuba. Dati ang sabi niya, alam mo sa amin dong, dati nung mga kabataan kami, nung sinakop tayo ng sinakop tayo ng Kastila, ng Hapon. Stricto ang mga Kastila noon. Kapag ka ang mga kababaihan, nililigawan niya, nagsisibak ng kahoy, nag-iigib ng tubig. Tapos, pagka naglaba ang babae na nililigawan mo, ikaw yung nagbitbit ng planggana. Tapos pag ikakasal kayo, kabilugan ng buwan. Ngayon, putang ina, pag ikakasal, kabilugan ng tiyan. Tapos dati, di ba, tinutulungan mo, ikaw yung nagbitbit ng galon. Pag nag-asawa na kayo, binato mo na yung galon dun sa babae. Tapos dati, ikaw pa yung nagsasaing, nagsisibak ng kahoy. Ngayon, yung babae na ang sinisibak. Tapos pag walang sinaing, lumipad yung kaldero sa bintana. Di ba? Tapos pag nabuisit sa anak, ang bata, kinuha, hinagi sa bintana, di ba? Ganyan mga kababayan.
Kaya lagi din yung pagkatandaan yan mga kababayan, na hindi masarap ang iyot. Ang epekto ng iyot, pahirap. Totoo yan mga kababayan. Yung sarap na anytime kahit si Big Soto nga ilang taon na nakabuntis pa, 2 anak pa isipin nyo, si Dolphy nga, nagkailang anak, gurang na. Isipin ninyo mga kababayan, sa mga nanonood sa akin ngayon, real talk man, bastos man yung aking bunganga, pero literal yan. Pero actually, yung mga DDS nanonood sa akin, hindi lang maintindihan yan. Bakit? Ang naiintindihan nila, yung sinabi kong iyot-iyot, di ba? Yung sibak-sibak, yan yung yung lo-lo, yan yung naiintindihan nila sa mga sinasabi ko. Hindi, wala mga DDS makakaintindi sa mga ganyang usapin, mga kababayan. Wala mga DDS makaintindi sa ganyang usapin. Kasi bakit? Ang mga DDS, alam kong bobo sila, pero hindi sila bulag, hindi sila bungol, pero hindi nila magigets yan. Mga bogo kasi. Diba? Biruin nyo mga kababayan, meron nga akong kakilalang DDS, ang mahal daw ng kanyang sapatos, ang mahal ng kanyang bag, ang mahal ng kanyang relo, samantalang yung bahay nila sa probinsya, lupa lang ang sahig. Pag natulog ka, alupihan, papasok sa tainga mo. Di ba? Ay, Diyos ko, mga minimum yung mga 16,000 lang kinikita sa isang buwan. Ako nga, sapatos ko, 30 mil, sabi niya. Di ba? Kita nyo, ina-underestimate pa niya yung 16,000 lang kinikita. Di ba? Tio Moreno. Diyos ko po. Kaya yung mga DDS, mga kababayan, wala kayong maasahan dyan. Tatanungin mo nga, bakit mo iboto si Sara? Anong nakita mong ginawa niyang maganda? Yun lang, hindi ko pa nakita. Di ba? Ay, nako, mga kababayan. Kaya wala. Unfair talaga itong nangyari kay Bato. Pag golf lang, gala-gala lang, walang hindi duty-duty, wala duty-duty, sahod-sahod lang, putang ina. Ay nako. Wala tayong aasahan mga kababayan. Kaya sa totoo lang, sa mga nanonood sa akin, lulo lang muna, huwag mo na iyot-iyot. Lulo lang muna kasi iyot-iyot pagka nagkamali kanyan kahit pa 5 kondom ilagay mo dyan, pag nabutas yan, tangina. Ay nako, sabi ko sa inyo. Kaya ngayon actually mga kababayan noong unang panahon kami, nung mga maliliit pa kami, mga 1930s, panahon ng hapon, kapag may bisita yung bahay namin, yung mga magulang namin, may dala na ng yung gilid ng pader namin sa kwarto, may sanga ng bayabas yan, o di kaya buntot ng pagi. Pag sumilip kayo sa pinto, may bisita, isang sit-sit lang yan. Subukan nyo, ngayon ang mamaya kay paglabas ng bisita. Bogbog. Ngayon, mga kababayan, kabataan, putang ina, 13 years old, buntis na. 20 years old, dati kami, 20 years old kami dati, putang ina, banat ng buto. Nagbabalat ng niyog, diba? Nagkukopra. Lugit, kopra, uling, ani ng palay, bayo. Ngayon, 20 years old, TikTok, pabakat ng titi, tas kaldag-kaldag, tapos yung iba, pasusususo, ayun, nabuntis ng maaga. Tapos, walang gatas, gutom ang bata, may sakit ang bata, putang ina. Totoo yan, mga kababayan, Salamat na yung mga kabataan ngayon, Diyos ko. Wala. Pasensya na kayo mga kababayan. Bastos ang bunganga pero totoo yan. At least yung pagiging bastos na lumabas sa bungaga ko may dignidad. Hindi katulad sa mga DDS. Wala man pinaglalaban yan. Nagmumura na. Wala namang kwenta. Diba? Totoo yan mga kababayan. Sino bang sino bang hindi nakarelate niyan? Ako nga wala. May anak ako. Wala naman sa akin. Ako nga diba? Minsan hindi ako tumawag sa mama, wala akong pera, nagutom ako, never akong ganun. Isa lang sinabi ng mama ko, alam mo, pinasok yung ganyang bagay, make sure na marunong ka umuwi, marunong kang lumabas. Yan ang katotohanan mga kababayan. Sa mga kabataan dyan, mga kaidaran ko, mga 20 pataas, hanggang 30 years old, makinig kayo sa akin. Yung lande, anytime nandyan, pero yung pagbunga yung kalandian, lahat na, lolo, lola, kahit nga lolo mo sa kuko, lola mo sa tuhod, lula mo sa
sanga, lula mo sa ingron, matatawag mo na pag nagbunga na yung kalandian. Pag nabuntis mo yan, lahat yung nanay, tatay, ate, kuya, lolo sa tuhod, lolo sa ingron, lolo sa rayuma, lolo sa buhok, lolo sa split ends, lola sa cuticle, matatawag lahat yun. Ultimo mga santo na naninigas na doon nakadisplay sa altar, matatawag mo yan kapag magbunga yung kalandian. Totoo yan mga kababayan. Sinasabi kong yan lahat, pati ninuno mo noon, yung mga mga anito, matatawag mo yan bigla. Matatawag mo yan bigla, yung mga anitong nananahimik. O kung pwede nga lang pumunta ng biringan at takasan mo yung problema mo, doon ka na sa biringan titira, pwede. Ganon mga kababayan. Totoo yan. Kung pwede nga lang, sana lumayas na ako dito, sa biringan na lang ako tumira. Bakit? Takbuhan ko yung obligasyon ko. May mga ganyang bagay. Ay, nako, mga kababayan. Naku, ilan daw anak ko? Isa lang naman. Mga kababayan, hindi naman 5. Malibog ako, pero hindi naman ako ganun. Diba? Okay nga, isa lang masasabi ko, lo nyo na lang yan. Lo lang mo, babasti, Duterte lang, babasti. Lo lang. Uy, jowa. Ay, maganda. Tapos, pag nagbunga nga, lo lang. Ay, nako. Mga kababayan, no? So, yun lang, yung ating reaksyon, mga kababayan. Pasensya po kayo, kabastos man ang lumabas sa bunganga ko, pero kasi mga kababayan, kapag ka magsalita ka kasi, sa ngayon kasi mga kababayan, sa sitwasyon natin at sa modernong pamumuhay, kapag ka nagsalita ka na patungkol sa Biblia, sa aral ng Diyos, walang makikinig sa'yo, aantukin yung tao. Minsan nga, babatuhin ka pa, layas ang ingay mo, pero pag nagsalita ka kabastusan, papakinggan ng tao yan. Pero ma-realize nila, totoo nga naman. Lulo lang muna, bawal muna iyot-iyot. Kasi pag nagbunga yan, mas mabigat. Para daig mo pang naging presidente ng Pilipinas. So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po, no, sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo. Pasensya kayo mga kababayan, no. Medyo bastos ang sinasabi ko. So, mag-ingat po kayo palagi.